Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay simula nang mawala si Lola ay nagbago na din ang aming daily routine ni Nilush. Kung dati-rati nga ay doorbell ni Lola ang gumigising sa akin sa umaga, ngayon nga ay kusa na ako nagigising dahil nakakahaba na din ako ng tulog sa gabi. Ay nga't hindi makabangon si Nilush na mag-isa at sabi sa akin ay ibangon ko daw siya. Kung dati-rati nga pagising ko sa umaga ay si Lola agad ang aking pinupuntahan para asikasuhin at ngayon nga ay si Nilush na lamang. Sabi ko nga ay umihi muna at pati nga pag-ihi ay kinatatakutan niya kaya naman minsan ay nagpipigil siya sa pag-ihi. Ang gusto niya ay sa CR ni Lola pumunta, ang kaso hindi siya makatuloy at natatakot daw siya. Ang sabi ko nga ay doon na lamang siya sa CR sa kanyang kwarto pero mapilit pa din at gusto niya daw dyan sa CR ni Lola. At dahil hindi nga kayanin na yung ending ay doon ko na lamang siya sa kanyang CR sinamahan. Buti na nga lamang at dalawang CR dito sa bahay at meron din si Nili doon sa loob ng kanyang kwarto na siya ko din ginagamit. At kung wala nga ay baka magkatakutan pa kami ng pag-ihi ni Nili sa gabi at baka ang pagtapusan pa ay mag-arinola na lang ako. Nakakamiss nga din si Lola yung umaga pa nga lamang ay ang ingay-ingay na namin at ngayon nga ay tahimik na dyan sa kanyang kwarto. At kahit wala na nga si Lola, hinahayaan ko pa din na nakabukas yung kanyang kwarto at araw-araw din naman kami pumupunta ni Nili sa CR ni Lola. Doon ko si Nili pinapaliguan at andun din ang aming washing machine kung saan ako naglalaba at nandun din ang aming sampayan. At dahil kamamatay pa nga lamang ni Lola niyan ay syempre nandun pa din yung takot ko na kailangan kong labanan. At kapag nagpadala nga ako sa takot ay kawawa si Nilush kapag iniwan ko na mag-isa. Ay nga't pati nga sa pagkain ay nahihirapan din si Nilush at pati nga paghawak sa tinapay ay kinatatakutan. Pilit ko nga din siya pinapakain na mag-isa para masanay siya pero kapag talagang ayaw niya ay sinusubuan ko na lamang. Siguradong mamimiss nga din ni Nili ang gawain niya na makisalo sa pagkain ni Lola at kadalasan nga ay siya ang taga-ubos ng tira ng pagkain ni Lola. At ayun nga't pati nga yung kanyang mug na may laman ng kape ay ayaw ding hawakan at natatakot daw siya at para nga makainom lamang ng kape ay yung kanyang bibig na lamang ang kanyang inilapit. Pero pilit ko pa din na ipinahawak sa kanya at sabi ko yung matatapon ng kanyang kape kapag hindi niya hinawakan. Nagkape at tinapay na nga din ako bago kami lumabas ni Nili at ganda na nga ang buhay namin araw-araw simula nang mawala si Lola. Kung dati-rati nga ibihira lamang si Nili makalabas ng bahay, ngayon nga ay araw-araw ko na siyang inilalabas para makapaglakad-lakad, pinaka-exercise niya at para maarawan din. At para kahit paano'y malibang din siya at hindi laging nakakulong sa bahay. At ngayon nga hindi na din kami mapaghiwalay ni Nilush na kahit saan ako pumunta sa labas ay kailangan ay kasama ko siya dahil hindi pwede siyang maiwan na mag-isa sa bahay. At dahil hindi pa nga din siya sanay na araw-araw ay lumalabas ay minsan ay ayaw niya din lumabas. Boy! Boy! Bigla nga nagbago ang isip at ayaw niya daw sumama sa labas pero kailangan pilitin para masanay siya at kailangan din namin mag-grocery ng araw na yan. Ayun nga din ang hiling sa akin ng pamilya ni Nili na sana daw ay lagi kong mailabas si Nili para makapaglakad-lakad. At sabi nga ni Rapi ay kahit daw 4 na beses man lang sa isang linggo ay mailabas ko si Nili pero dahil wala naman kaming ginagawa din sa bahay kaya araw-araw ay inilalabas ko siya. Tamang-tama nga din para sa akin dahil nakakapagpaaraw na din ako dahil pareho kaming kulang ni Nili sa vitamin D. At dahil wala na nga si Lola ay kapag lumalabas kami ni Nili ay hindi na din namin kailangan na magmadali na makauwi dahil wala nang naghihintay sa amin. Hindi katulad dati na minsan nga ay napapagalitan pa kami ni Lola kapag natatagalan kami sa labas. At ayun nga kapag may nadadaanan kami ng mga itinapon na bagay ay tingin-tingin si Nilush at minsan nga itinatanong niya ako kung kanino kaya daw yun at bakit daw itinapon. At kapag mga damit nga yung nakikita namin ay sabi niya sa akin ay baka daw mga damit namin yun. Din katu. At ayun nga nakita ni Nilush ang kanyang best friend na pusa na kanyang kinagagalitan. Ayaw niya daw sa pusa pero siya naman ay anak ng pusa dahil si Nilush ay kuting. Takot nga si Nili sa pusa at ayaw niya nalalapitan siya at minsan nga ay nagagalit siya kapag nakakasalubong kami ng pusa. Dito sa Israel ang mga tao ay masihilig nila ang mag-alaga ng aso pero kahit sa aso ay walang hilig si Nili na mag-alaga. At ayun nga habang naglalakad ay may nakita si Nili na pinaglagyan ng butter at gusto pa nga kuhanin at sayang daw. Zekema, Zezevel, boy. Zezevel. At ayun nga naku-curious si Nili sa mga nadadaanan namin ng mga itinapon na bagay at pati nga basura na pinaglagyan ng butter ay gustong damputin at sino kaya daw ang nagtapo nun. Kung hahayaan ko nga si Nili na kuhanin yung mga itinatapon na bagay, paniguradong mapupuno ang bahay at mas lalong magiging mukhang basurahan. Nandahil nga din sa sakit ni Nili, mahilig din siyang mag-ipon ng mga bagay na basura na. At mas lalo pa nga niyang nakasanayan dahil hinahayaan lamang siya noon ni na Lola na gawin ang kanyang gusto. Ay nga't pagdating namin dyan sa tindahan ay nagpabili si Nili ng ice cream. Lagi ko kasing kinakanta yung mamang sorbetero at nung tanungin niya ako kung ano daw yung mamang sorbetero ay sabi ko'y magtitinda ng ice cream. At simula nga noon ay lagi na siyang nagpapabili sa akin ng ice cream.
Nung nabubuhay pa si Lola, madalas din naman kami bumili ng ice cream, lalo na ang paborito ni Lola ay yung may wafer na parang ice cream sandwich. At ayun nga't sa tuwing pupunta kami ng tindahan ay lagi ding may gustong bilhin si Nili at ayun nga't nakakuha ng sabon. Mahilig nga din si Nili na bumili ng mga sabon na pampaligo at dito nga sa Israel ang tawag sa sabon ay sabon din. At kahit nga marami pa siyang sabon sa bahay ay gusto niya ay laging bibili kapag pumupunta kami ng tindahan. Ay nga tapos na kaming mamili dahil wala na nga din si Lola ay nabawasan na din ang aking pinamimili. Iniipon ko nga din lahat ng mga resibo at inililista ko din ang aming mga nagagastos para alam din ng pamilya ni Nili kung saan napupunta yung budget namin. Marami nga nagbago simula nung nawala si Lola pero unti-unti ay masasanay din naman kami. Pero ang mas mahalaga ngayon ay sana ay gumaling na si Nili dahil mahigit 6 na buwan na din na ganansya simula nang bumalik ang kanyang sakit. At ayun at bago kami umuwi, sabi niya sa akin ay bumili daw kami ng Clementina at kahit meron pa nga siya sa bahay ay binili ko na nga din para hindi magkasumpong. Iniwanan ko na nga si Nili sa labas at saglit lang din naman ako dyan at sabi ko bantayan na lamang niya yung trolley bag. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Aqua Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.